Ang pelikula ay nagsisimula sa karakter ni Frank Martin, isang retiradong Special Forces operative na naging bihasang mercenary at driver na kasalukuyang nakatira sa timog ng Pransya. Nakakuha siya ng palayaw na The Transporter dahil sa kanyang trabaho. Ang pinakabagong misyon niya ay ang mag-transport ng 3 individual mula sa isang pribadong bangko papunta sa isang tiyak na lokasyon. Ngunit mabilis niyang natuklasan na ang kanyang mga amo ay mga armadong magnanakaw ng bangko. Ang pagdating ng ika-4 na magnanakaw ay labag sa orihinal na kasunduan. Nang malaman na maaari lamang niyang tanggapin ang 3 pasahero, nagpa siya. Si Frank na ipigil ang misyon kahit na siya ay tinakot ng leader ng gang. Ipinagpalagay niya na anumang karagdagang timbang ay makakasagabal sa kanyang maingat na planadong pagtakas. Sa ilalim ng presyon habang papalapit ang pulis, pinatay ng leader ng gang ang isa sa kanyang mga kasamahan upang sumunod sa mga kondisyon ni Frank. Nang matanggal ang hadlang, mabilis na umalis si Frank, ipinapakita ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamaneho. Siya ay maayos na nag-navigate sa makitid na daanan at nakaiwas sa mga hadlang, sinisiguro na hindi sila mahuhuli ng pulis. Matapos matagumpay na maipadala ang mga kriminal, ang kanilang leader, na humanga sa profesionalismo ni Frank, ay nag-alok sa kanya ng bonus para sa isa pang trabaho papuntang Avignon. Gayunpaman, tumanggi si Frank at pinili na lamang na bumalik sa kanyang tahanan sa French Riviera. Pagdating, maingat niyang nilinis ang kanyang sasakyan at pinalitan ang plaka. Nang maglaon, napanood ni Frank ang isang ulat sa balita tungkol sa pagkakaaresto ng mga magnanakaw, ang kanyang mga dating kliyente, na nahuli habang sumusubok na tumakas kasama ang isang hindi bihasang driver. Sumunod dito ang pagbisita ni Inspector Tarconi, na nagtatanong kay Frank tungkol sa kanyang itim na livery, na pinaghihinala ang getaway car sa nakawan. Nang walang konkretong ebidensya, napilitang umalis si Tarconi na walang nakuha. Di nagtagal, nakontak si Frank ng isang bagong kliyente na naghahanap ng kanyang mga serbisyo. Nagkita sila sa ilalim ng dilim at nahir si Frank upang mag-transport ng isang 50-pound na package. Habang nasa daan upang ayusin ang flat na gulong, napansin ni Frank na ang package sa kanyang trunk ay kumikilos ng hindi inaasahan. Dahil sa kakaibang aktibidad, nilabag niya ang kanyang sariling alituntunin at binuksan ang package, at natagpuan ang isang babaeng insik na nagngangalang Lai, na nakagapos at nakasilip. Matapos siyang bigyan ng tubig, nagpatuloy siya sa kanyang biyahe, ngunit ang patuloy na katok ni Lai mula sa loob ng trunk ay pinilit siyang huminto. Ipinaabot niya ang pangangailangan na gumamit ng banyo, na nagbigay daan sa isang panandaliang pagtatangkang tumakas ni Lai na mabilis na napigilan ni Frank. Upang maiwasan ang pagtuklas at karagdagang komplikasyon, pinanghinaan ni Frank ang mga opisyal at inilagay sila sa trunk kasama si Lai, na ngayoy nawawalan ng malay, upang matiyak ang kanilang katahimikan habang natatapos niya ang kanyang delivery. Nang makarating sa kanyang destinasyon, ibinagay ni Frank ang C-package kay Bettencourt, na itinanggi ang anumang kaalaman tungkol sa nilalaman nito ng tanungin. Nang inaalok siya ng isa pang trabaho ni Bettencourt na may kinalaman sa paghahatid ng isang maleta na maginhawa sa kanyang daan pauwi, tinanggap ito ni Frank. Bumili siya ng pagkain at inumin para sa mga incapacitated na opisyal sa kanyang trunk. Gayunpaman, pagbalik niya, isang biglaang pagsabog ang sumira sa kanyang sasakyan, na nagdulot ng pagkamatay ng mga opisyal na nakatago sa trunk, na. Galit sa pagtataksil na ito, sumugod si Frank sa kuta ni Bettencourt, nakipaglaban sa isang matinding laban na nag-iwan sa marami sa mga tauhan ni Bettencourt na patay o malubhang nasugatan. Pagkatapos nito, habang kumikilos ng sasakyang pang-escape, nahulog si Frank. Kay Lai muli na nakagapos at nakasilip sa likod ng sasakyan. Sa simula, iniwan niya siya sa gitna ng daan, na nakagapos pa rin, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya para kay Lai. Dinala niya siya sa kanyang bahay, kung saan inalok niya siya ng pagkain at isang ligtas na lugar upang magpahinga sa gabi, na inaasahan na aalis siya kinabukasan. Habang nagpapatuloy ang gabi, lihim na sinisiyasat ni Lai ang mga pag-aari ni Frank, natutuklasan ang mga ebidensya ng kanyang nakaraan bilang isang sundalo ng Air Force at isang mahusay na mandirigma. Sa kanyang mga natuklasan, unti-unti niyang nakikita si Frank hindi lamang bilang kanyang bihag, kundi bilang isang mabuting tao na nahuli sa komplikadong sitwasyon. Samantala, si Bettencourt, sa kanyang paghahanap ng paghihiganti, ay bumisita sa isang nakaligtas na kasamahan sa ospital upang tukuyin ang kanyang umaatake.
Nang malaman na si Frank ang may pananagutan sa pag-atake sa kanyang lugar, malamig na pinatay ni Bettencourt ang informant upang matiyak na walang natirang bakas na makakapag-ugnay sa kanya. Ang brutal na hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ni Bettencourt na protektahan ang kanyang krimen sa kahit anong halaga, na nagtatakda ng mas malalim na hidwaan sa pagitan niya at ni Frank. Bumalik si Inspector Tarconi sa bahay ni Frank habang sila'y ay naghahanda ng almusal. May mga hinala tungkol sa pagkakasangkot ni Frank sa kamakailang sunog ng sasakyan at sa pagkakatuklas ng mga patay na pulis sa trunk ng kanyang nasunog na sasakyan. Gumawa si Frank ng alibi na sinabing nanakaw ang kanyang sasakyan habang siya ay naroon, isang kwento na nagdududa si Tarconi. Pinasigla ni Frank na umalis sila'y, ngunit mabilis na tumama ang katotohanan ng ilunsad ni Bettencourt at ang kanyang mga tao ang isang marahas na pag-atake sa tahanan ni Frank. Bilang tugon, pinanatili ni Frank ang kaligtasan ni Lai sa gitna ng kaguluhan. Tumalon sina Frank at Lai sa isang ilalim ng tubig na kanal na inihanda ni Frank para sa mga ganitong emergency, at lumangoy patungo sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan, dinala silang dalawa sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong ni Inspector Tarconi tungkol sa pag-atake sa bahay ni Frank. Si Tarconi, na may pagdududa pa rin sa kwento ni Frank, ay napilitang tapusin ang investigasyon matapos makatanggap ng tawag mula sa komisyoner ng pulisya, na nag-iwan sa investigasyon na hindi pa nalulutas at nagdadagdag ng tensyon sa lumalalim na problema ni Frank. Nakakita ng pagkakataon si Lai na ma-access ang computer nito upang makuha ang mahalagang impormasyon tungkol kay Bettencourt na agad niyang ibinabahagi kay Frank. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya laban sa kanila, napilitang palayain ni Tarconi sina Frank at Lai mula sa kustodiya ng pulis. Pinayuhan niya si Lai na umiwas na rin kay Bettencourt upang hindi mapanganib ang kanilang kaligtasan. Ipinahayag ni Lai kay Frank na kasangkot si Bettencourt sa human trafficking, na may 400 Chinese na tao na nakakulong sa mga shipping container, kasama ang kanyang sariling pamilya, na balak gawing alipin at ibenta. Naantig sa sitwasyon ni Lai, nagpasya si Frank na tulungan siya sa pag-rescue sa kanyang pamilya. Pagdating sa opisina ni Bettencourt, hinarap ni Frank ito at pinigilan, tinutukan siya ng baril habang si Lai ay naghahanap ng mga dokumento tungkol sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Sa isang twist, sinabi ni Bettencourt na ang ama ni Lai, si Kwai, ay hindi lamang kasangkot sa human trafficking kundi kasosyo din niya sa negosyo, na nagpapahiwatig na niloko ni Lai si Frank. Ngunit lumalala ang sitwasyon nang dumating si Kwai at ang kanyang mga kasama. Sa kabila ng mga pahayag ni Bettencourt, itinutok ni Lai ang kanyang arma sa kanyang ama, ngunit sa kalaunan ay sumuko rin sa otoridad nito at ibinaba ang kanyang baril. Habang nakakulong si Frank ng mga tao ni Kwai, malamig na sinabi ni Bettencourt na ang container ay naglalaman ng 375 tao, hindi 400, na nagbabadya sa lalim ng kanilang trafficking operations, at komplikadong web ng kasinungalingan na nakapalibot kay Frank at Lai. Si Tarconi, na kumilos batay sa impormasyon mula sa computer sa opisina, ay sumingit sa opisina ni Bettencourt, natagpuan si Frank na hindi makagalaw. Nang harapin ang mga akusasyon mula kina Kwai at Bettencourt laban kay Frank, gumawa si Tarconi ng matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagbibigay kay Frank ng pagkakataong makatakas ng kustodya, nagkunwaring bihag para mapabilis ang pagpapalaya kay Frank, dahil alam niyang ang kalayaan ni Frank ay susi sa mas mabilis na pagsugpo sa krisis kaysa sa mga pulis. Ngayon, determinado si Frank na itigil ang human trafficking operation. Sinusundan niya si Bettencourt at ang kanyang gang sa mga docks ng Marseille na naglalayong maabutan ang mga shipping container. Nagdulot ito ng matinding laban, at sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan ang trafficking sa pamamagitan ng pagsakay sa isang truck, siya ay napakalakas na nalupig at nawalan ng malay ng mga tao ni Bettencourt, na nagpalala sa labanan at nagtakda ng matinding standoff. Sa isang dramatikong pangyayari, hinarap ni Frank ang isang matinding hamon laban sa mga bihasang tauhan ni Kwai na armado ng mga nakamamatay na armas at ang pinakamahusay na mandirigma ni Bettencourt. Habang nasira ang kotse, nagmamadali si Frank patungo sa isang farm at nakita ang isang maliit na eroplano. Pinilit niya ang piloto na sundan ang isang tiyak na truck sa kalsada sa ilalim ng banta ng baril. Nang malapit na siya sa truck, matapang na nagparachute si Frank mula sa eroplano patungo sa sasakyan, mabilis na pinabagsak ang driver. Nagkaroon ng matinding laban ng subukan ni Bettencourt na makialam, na nagresulta sa pagkakatanggal ng buhay ni Bettencourt at ng kanyang mga tauhan mula sa gumagalaw na truck, na nagdala sa katapusan ng kanilang paghahari ng takot.
Nang masiguro ni Frank ang container truck, inilipat niya ito sa isang ligtas na lugar upang palayain ang mga bihag. Pinuri para sa kanyang mga bayaning pagsisikap na wasakin ang human trafficking network. Nagtatapos ang kwento sa isang nota ng resolusyon at katarungan kung saan ang mga aksyon ni Frank ay malaki ang naging epekto sa buhay ng mga taong kanyang tinulungan, at sila'y ay gumawa ng isang mahalagang desisyon na nagbago sa kanyang landas magpakailanman.